Una, ito feeling ko may kilan talaga to. Kasi, saan na ba yung inedit kong video? Wait lang guys. Wait lang. Yan. So, may pato. Yan. Balikan lang natin tong sinabi ni Senator Ping Lacson kasi lumalala yung hidwaan ng dalawa, si Senator Ping Lacson at saka to si Rodante Marcoleta. Lumalala eh. Ako naman, happy naman ako kasi may content ako. Happy ako kasi may content ako. So, para sa akin, sige, mag-away lang kayo, wala problema, may content ako. Oo. Pero, saan ba nag-umpisa? Dito, umpisahan natin sa pinaka-umpisa. Kasi, ang nakakatawa dito sa away nila, napaamin si Marcoleta. Napaamin siya. Napaamin siya. Oo. Sa isang bagay, kaya siguro gigil na gigil siya sa Kaya siguro gigil na gigil siya dun sa, saan ba to? Sa Blue Ribbon Committee na flood control. Kasi meron siyang gustong kontrolin. Gusto niyang kontrolin yung mga impormasyon lumalabas. Nag-umpisa kasi dito yan, guys. Punta natin ngayon sa topic. Punta natin sa topic, guys. Yan. Pakinggan natin to. Sana. May patutsada po kasi si Senator Marcoleta kahapon sa inyo. Yung tungkol sa sinabi, parang hinahangaan daw niya kayo dati and then parang nagbago daw kayo. Gumuho daw yung kanyang paghanga sa inyo. Inilagay sa pedestal. Noong nasa media pa siya, hindi pa siya congressman, hindi pa siya senador, talagang ramdam ko naman yun kasi pag in-interview niya ako, nag-express naman siya ng admiration for what I was doing sa PNP. Sinabi naman niya, na kinonfide niya kay Senate President na hanganga ako dyan kasi wala nakagawa ng ginawa niya nung PNP siya. And also mentioned that in my speech, di ba? Na more than 50 years, consistent naman ako. So ang sagot ko lang, hindi naman ako nagbago. At hindi naman ako kailanman magbabago. Ang nagbago si Senator Marcoleta kasi nawala siya sa hulog. Hindi na siya in sync with reality. Hindi ko alam kung bakit. Kasi alam naman natin, diba, sa balik-takpakan, parang wala sa katwiran madalas. Sinabi ko na nga na until then, until I gather the necessary or the majority signatures, I'm not yielding the floor. Tatayo pa rin siya, sasabihin niya na unusual. Sana kung nag-aral siya, nagbasa siya ng sa Senate Archive, na hindi unusual yon. That's one of the usual occurrences sa Senate na any senator may not grant to be interpolated. Di ba nga minention si Senator Miriam, sponsorship speech, not even a privilege speech. Nag-co-sponsor siya sa reproductive health. Andito rin ako noon But she refused to be interpolated. Yun ang medyo unusual, may she rest in peace. Pero nag-sponsor ka, at least man lang, may interpolate ka. Pero that's still, bottom line, that's her right not to be interpolated. So what more a privilege speech? At saka sa akin naman, hindi naman absolute na ayoko magpa-interpolate. Gusto ko lang, mag-share tayo ng responsibility. Magpirma kayo, di-interpolate niyo ako till kingdom come. Tama lang naman Pero simula ba na maging kontra-fellow niyo si Marcoleta nung palitan niyo siya as Blue Ribbon Committee Chairman? Simula nung kami, yun ang pinag-ugatan ng pagiging BFF namin dalawa. Parang, ewan ko lang sa akin lang ito, parang hindi niya matanggap na napalitan sa Blue Ribbon. Kasi alam nyo, nung nagpo-form kami sana, nasa minority kami noon, kaming 5. Senator Soto, Senator Lawrence, Senator Mix, Senator Risa, and ako. Tawagan namin sarili namin sa Munti Pangarap, Mythical 5. Kami minority. But of course, before the session open, yung 20th Congress, siyempre, kinakausap namin yung mga ibang pwede namin ma-recruit para pag open ng session, si SP Soto, yung maging Senate President. One of them, si Senator Marcoleta. Dalawa lang yung kanyang parang non-negotiable. Blue Ribbon and Justice. Sabi namin, go. Kung makukuha ni Senate President, that's yours. Kaya ko lang naman ako sabihin natin na nag-speculate na baka yun ang sama ng loob niya. Kasi 2 hearings lang, napalitan na siya. So, yun. Sana maging BFF uli kami na totoong BFF. There's always a proper time for that. Sir, may patanong lang si Mab po. Meron daw sulat kamay ni late Undersecretary Cabral na nag-allocate siya ng 500 million pesos na mga projects daw kay Senator Marcoleta. Bibigay raw ito sa ombudsman. May iba pa raw bang evidence versus... Actually, meron pa. Kasi sabi ko nga, yung request for allocables, although sa tingin ko, hindi proper, pero hindi naman illegal. Kasi dati naman pinapractice. Pero yung pinagbigyan, given due course, yung mga request, maski hindi lahat, again, hindi pa rin illegal yon, pinagbigyan ng DPWH. Pero yung binigyan ka ng items, tapos sinab-standard ng contractor mo, ginos project ng contractor mo, doon may problema. So yun ang hihimay namin. So di ba, there's this story, mind you, na when he was chairman of the Commission on Appointments Committee on Public Works and Highways, siya kasi nag-confirm kay Secretary Bonoan
And I heard this from other congressmen who were then members of the CA and until now, members pa rin ng CA. Nung nilabas ko yung merong isang congressman na nambukol sa mga kapwa nila congressmen, actually lumapit sila sa akin nung may CA kami. They're egging me, tuloy nyo yan, Senator. Kasi kami yung mga nabukulan. Oh. So, nabukulan I sila will ni... not mention any name, pero yun ang sinabi nila. May nambukol daw. Hindi na lang sinabi kung sino. Pero alam naman natin kung sino yung pinag-uusapan. So, ibig sabihin, ginamit nung pinag-uusapan, kung sino man siya, ginamit nung pinag-uusapan yung kanyang impluensya bilang miyembro ng Commission on Appointments para makabukol. Diba? Sino ang binukulan? Sino ang gumamit? Sino pala ang ginamitan ng impluwensya? Si Bunuan. Interestingly enough, si Bunuan. DPWH. Hugas kamay Hugas kamay. Tapos biglang may lalabas na pirma ni Cabral. Marcoleta, 500M. Yan tayo. Ang hilig nyo umabuso ng kapangyarihan nyo no? Kaya nakakainggit ang mga relo ni Paolo Marcoleta Sabi ko nga sa inyo, lahat ng relo niya, pangarap ko Pangarap lang sa akin yun, pero sa kanya, katotohanan na. Di-research nyo na ba? Google nyo, ang mga relo ni Marcoleta, ni Paolo Marcoleta. Kaya pala Manilang pala sa kanila yon. Diyos ko. Manilang sa kanila yung 10.5 million sa rose gold na Rolex Daytona na Oysterplex. 10 million pesos. Mani! Di ba? Mani sa kanila yung 2 million pesos na Rolex hindi Daytona rin pero yung Panda, yung white dial. 2 million pesos ang ganun. Bago ako makabili ng ganun, mag-iipon ako ng matagal na panahon, guys. Afford ko naman, mag-iipon lang. Matagal na panahon ng pag-iipunan. Diba? Tsaka maghihigpit ako ng sinturon. Kasi syempre, may negosyo tayo. Yung negosyo natin, may pinapakain mga empleyado. Diba? Kaya pala may pang ganun no? May pang luxury. 500 million ba naman ang binukol My goodness. Diba? Ginamit ang CA, Commission on Appointments, para makabukol. Kung sino man yung pinag-uusapan natin yan. Sabi ni Eliezer, extort tayong senador para may pambili ng relo. Extort tayo ng senador. Ayoko, baka mamaya may NBI ako. Makita nyo, Vlogger! Isang pro-administration vlogger na huli, nag-e-extort. Nahuli ng NBI. Diyos ko. Di ba may sports car pa nga yan si Diyos ko. My goodness. Ang lala. Ang lala mga kababayan. Malala. Tuloy natin. Pero saan anong bukol yung BFF? Meaning, no, I'm not huwag nyo na akong dalhin doon. Okay, Ito yung facts, as narrated to me by some congressmen. Na dahil kino-confirm yung DPWH secretary, bigyan nyo kami ng projects. At hindi lang ako kasi marami kami rito, 12 kami rito sa panel ng CA. Actually, 1.5 billion daw yung hinihingi. 500 lang yung binigay. Tapos nakanganga yung mga ibang kasama sa CA kasi wala naman nakuha ang project. So, sir, may mga documents 1.5 billion. And, ang sabi ko nga, titingnan natin baka mayroong mga substandard at sa ghost do sa mga items, sa mga projects na pinagbigyan na implement. Doon tayo pagpo-focus kasi sabi ko yung allocable, nasa recommendation pa lang ng committee yon na i-abolish na natin yung allocables kasi ito yung dating pork barrel na renamed, rebranded. Di ba? Sa halip na pork,
naging leadership fund, naging allocables, naging insertions. Yung insertions matagal nang ginagawa, ina rin yung porparil. So yun ang dapat ma-abolish. So para lang meron tayong way papunta doon sa direksyon na maalis yun, kailang magkaroon din tayo ng sample kung bakit masama ang allocables. Ayan. 500 million yun, guys, ha? Ito ngayon na nangyari. Ito ngayon ang nakakatawa. Oo. Sinabi ni Lacson, di ba, 500 million. Pinagtanggol niya yung 500 million. Bobo. Bobo. Ito problema kay Marcoleta, umaamin kay. Ituloy mo 'yan. Sabi ni Popoy, kung hindi mahahawa ng corruption si Senator Lacson, he will not only remember as a corruption buster but also a Marcoleta ball buster. Damay pati piluka. Ay, naku. Ano yun? Kung galing sa pabili nilo galing sa nakaw. Okay, illegal act. Pag ba naibili mo na ng mamahaling gamit, malinis. Hindi, money laundering ang tawag doon. Galing sa illegal act Clifford duty. Clifford Dulay. Any proceeds coming from an illegal act cannot be cured. Galing sa illegal act It's ill-gotten wealth. So, gagamit ka ng washing machine. So, ano ngayon yung washing machine mo? Pwedeng yung relo, pwedeng bahay, pwedeng lupa, pwedeng kotse. Yun ang washing machine mo. Money laundering ang tawag doon. Illegal provenance kasi. So, yun. Hindi mo maano yun. Galing pa rin sa nakaw yun. Anyway, so ganun. Maraming gumagawa yung mga kriminal, ganyan ang ginagawa. Meron akong ganun kilala before, di na kami friends. Nung nalaman kong ginagawa niya. Ganun ang ginagawa niya. Bibili siya maraming kotse, bibili siya ng mga sobrang mamahaling mga jewelry, sobrang mamahaling mga relo, mga ginto, yan, sobrang mamahal. Tapos yun pala, nalaman-laman ko, may ginagawang kalokohan. So, di na kami friends. Hindi ko na siya kinausap pagkatapos na. Anyway. So, yun. Pinagtanggol pala ni Marcoleta yung sarili niya. Alam niyo mga kababayan, ganito rin si Marcoleta noon, di ba? Nung inakusahan siya tungkol sa COMELEC. Umamin. Ito ulit. Round 2. Umamin ulit. Tuloy mo yan, ha? Gusto ko yung ganyan, Marcoleta. Ay, ang pangit ng buhok mo dito. Sir, what happened? Mahangin ba sa labas? Dito, sir, halatang-halata na na piluka to dito. Oo. medyo halatang piluka dito. Kasi bakit ganyan? Ang pangit ng patong, guys. Sabat niyo pati. Ang pangit ng patong. Bakit ganyan? Hindi natural. Sorry. Tatawa ka talaga. Eddie Hill. Ako nga kamukha ni Eddie Hill, no? May ligaw na patilya. Ligaw na patilya. Diyos ko. Ba't ganyan? Halatang pinatong. Mukha siyang Beatles. Oh yeah, I tell you something. I think you'll understand. Just go, my goodness.
Ah, Mayor Sanchez. Oo nga, ano, kamasalim. Mayor Sanchez. Ay, Diyos ko. Whew. Napaka-harsh ba natin kay Marcoleta? Sabi ni ano, sabi ni Ellie Zerms. Napaka-harsh natin kay Marcoleta daw. Oo. Anyway, ito yung sinabi niya. Senator Marcoleta defended the practice of requesting government projects for constituents on Friday, kahapon lang, arguing there's nothing wrong with lawmakers endorsing public works as long as the people benefit. Ayan na. So, umamin siya. Almost all lawmakers do it, endorsing or requesting public works requested by constituents. Pero wait lang. May constituents ka ba, Marcoleta, bilang senador? Wala kang constituent. Wala kang constituent. Kasi hindi ka congressman. Wala kang distrito. Hindi ka rin party list. So, ba't ka humingi ng 500 million? Anak niya, oo, gets ko yun. Anak niya, party list. Pero siya, wala. Wala siyang constituents. Wala siyang distrito. Ano, tig 500 sila nung anak niya? Ganun ba yun? Ngayon, mga kababayan, ito ngayon ang tanong ko kay Rodante Marcoleta. Kumuha ka ng 500 million, saan mo dinala? Di ba? Lehitimong tanong, di ba? Hindi ka safe, Marcoleta. Hindi ka safe. Saan mo dinala? Kasi 500 million yan, hindi maliit na halaga yan. Wala naman siyang constituency. Kung congressman siya, maiintindihan ko. Kasi ang congressman, kasama sa pag-request ng budget nila, ay yung pag-request din ng mga infrastructure projects sa mga distrito nila. Kaya nga naaabuso di ba? Inabuso ni Zaldico, inabuso ni Eric Yap, inabuso ni ni Baste Duterte, inaabuso ngayon nung anak niya tsaka nung pinsan. Di ba? Kaya naaabuso sa House of Representatives. Kaya nga di ba nadikdik ang House of Representatives dahil dyan sa flood control? Kasi that's precisely the reasoning behind it. Congressman ka, may mga constituents ka, hihingi ka ng budget, aabusuhin mo ngayon yung paggamit ng budget. Kaya nga sila yung tinamaan hindi masyado ang Senate. Kahit alam natin na mayroong 147 billion na hiningi para sa Senado. So saan niya dinala? Yung 500 million. That's a legitimate question. Since inamin niya lahat daw ng lawmakers ginagawa yan So, ito pa pala. Kung lahat pala ng lawmakers ginagawa yan, bakit tinuro mo si Martin Romualdez na mastermind? Lahat pala ng mga mambabatas gumagawa niyan. Di ba? Kung lahat ng mambabatas gumagawa niyan, dapat pala imbestigahan lahat ng mambabatas. Pero bakit si Cheese, bakit ito si Marcoleta, ang sinisisi lang si Martin Romualdez? Ginagawa nyo kaming tanga. Hindi namin palulusutin yan.
Kaya pala gigil na gigil ito sa Blue Ribbon Committee. Etong si Marcoleta. Kaya siya gigil na gigil. Kasi, baka may tinatago. Ayaw mabulgar. Nabulgar na. Dahil nahuli ni Senator Ping Lacson. Anong constituent pinagsasabi mo? Wala ka namang constituents. Kaya nga si Senator Ping Lacson hindi kumukuha ng ng mga allocables eh. Bakit? Kasi nga wala siyang constituents. Sino constituents niya? Wala naman kayong distrito. Wala kayong party list. Wala kayong nire-representa. Ba't kayo hihingi ng budget na ganun kalaki? Sa DPWH pa. Na alam nating lahat na ginagamit para makapangkurakot. So, pwede pala. Basta kakampi ni Marcoleta, pagtatanggol niya yung korupsyon. Di ba pinagtatanggol si Cheese? Pinagtanggol si Cheese, Hindi kaya kliyente mo rin si Diskaya, kaya pinagtatanggol mo sila? Alam niyo ngayon ko naisip, baka baliktad, mga kababayan. Nung una kasi, di ba nagtataka tayo, bakit pinagtatanggol niya si Diskaya? Siguro binayaran siya ni Diskaya. Hindi kaya baliktad? Baka kontraktor niya si Diskaya? Kaya kailangan niyang, di ba? Baka kontraktor ng proyekto. Alam nyo, mga kababayan, siguro dapat imbestigahan ni Senator Ping Lacson yung mga proyekto ni Diskaya kung meron dyan galing kay Marcoleta. Kasi gigil na gigil siya dyan eh. Kasi kung hingi ka ng 500 million, para saan? Saan ka papagawa ng kalsada? Wala kang distrito. Lugi ka eh. Halimbawa ko ikaw, senador. Halimbawa lang kung senador ka. Tapos hingi ka ng budget for infrastructure. Kakausapin mo muna si congressman. Kakausapin mo si DPWH. Kakausapin mo si congressman. Kakausapin mo si mayor. Magbibida-bida ako dito May budget ako ganun kalaki. Siyempre, mga nandun, mag-aabang din yun. Mag-aabang din ang abot yun. Hindi kaya ganun yung nangyari? Baliktad? Baka may mga proyekto ng Diskaya na kasama si Marcoleta. Kailangan talaga imbestigahan to ni Senator Ping Lacson. At yun din ang sinabi ni Senator Ping Lacson. Hindi niya dininay yung 500 million. He should have. Diba? Kaso, mayabang eh. Akala niya lahat ng bagay makukuha niya sa pagsisinungaling. Kaso, yun na nga. Ako, mga kababayan, feeling ko may ganong angulo dyan. Strong leader, salamat sa iyong super chat. God bless. Feeling ko dapat may mag-imbestiga dyan kay Marcoleta. Kasi nakakapagtaka ba't siya may 500 million? Yun nga yung tanong dun ba't siya may allocation na 500 million? We don't know kung saan ang galing. Baka napunta na sa wrist. Napunta na sa wrist ni Paolo Marcoleta, guys. Tsaka sa sports car niya. Anyway. Imbestigahan na yan para makakulong na bukas. Pakulong na yan si Marcoleta.